Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay kung naghahanap kayo ng mauutangan na pangmatagalan at maaasahan din talaga, ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo dahil isi-share ko nga sa inyo yung another 5 na loan apps na hanggang ngayon is ginagamit ko din sa araw din na to, lalo na kung ikaw ay good borrower, repeat borrower na may magandang credit history, maaga kang nagbabayad, hindi ka nagpapalate, ay tamang-tama sa'yo yung video na to. Lalo na kung malakihang pera nga din ang gusto mo at gusto mong bayaran ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, well, meron din ako sa inyo i-share dyan. At ayun, just keep on watching until the end of this video. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din nga sa may Gcash giveaway ko kada buwan niyan. Kung paano sumali is kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko dito sa my YouTube ko at huwag mo akong kalimutang i-PM sa my Facebook page ko. So simulan na natin. At disclaimer nga lang din pala, itong mga isi-share ko sa inyo is depende pa rin sa inyo kung gusto nyong applyan. So, isi-share ko lang din yung experience ko sa mga pag-a-apply ko dito sa may loan apps na to. At kayo din ang magdedesisyon kung gusto nyo nga itry or hindi. At lagi din kayong mag-research sa mga loan apps nga din na gusto nyong applyan kung talagang mga legit nga ba yun or hindi. Meron na nga din pala akong nai-upload na unang video about sa may loan apps nga na talagang maaasahan, na talagang pumatagalan din. Ayan. Kung hindi nyo pa napapanood, ito yung part 1. Lalo na kung baguhan pa lang kayo na maglo-loan is tamang-tama sa inyo yung unang video ko na to. So, unahin na nga natin yung talagang pwede mong bayaran ng hanggang 5 years. Lalo na kung malakihan talaga yung ilo-loan mo sa kanila. O kung ako sa inyo, para sa akin ay mag-banko na lang kayo. Sobrang daming banko na pwedeng pag-applyan ng personal loan. At kagaya nga nung na-share ko sa inyo about dito sa may bank na to na na-applyan ko na 300,000 ang mai-loan ko at payable siya up to 3 years, which is natapos ko na nga din siyang hulugan. At eto na nga yung unang-una ko sa inyong maire-recommend yung mga bank loans para sa mga legit na pangmatagalan at walang harassments kayong matatanggap, walang pananakot at hindi kayo ipopost sa may social media nyo. So eto na nga yung una ko, BDO loan, lalo na sa mga teachers, sa mga government employees, or kung kayo meron kayong trabaho na every month ay meron kayong kinikita, ay pwedeng-pwede kayong mag-apply dyan sa may BDO. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko na to about sa my video is pwede nyo ding panoorin para magkaroon din kayo ng iba pang idea about dito nga sa may experience ko sa may paglo-loan sa BDO. Dito nga is merong 7.5 na interest per annum. At kung gusto mo ding mag-loan ng 300,000, hindi mo siya buong kukuha dahil meron na ditong mga ikakaltas na other fees at ang makukuha mo na lang dito sa 300,000 is 282,000 pesos. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag maglo-loan kayo sa may Facebook, napakaraming nagpapaloan dyan na Kesyo Bank daw sila at nag-o-offer sila ng ganito din kalaking halaga pero nanghihingi nga sila ng paunang bayad para daw makuha yung loan na ina-apply mo nga sa kanila. So, ayun, wag na wag kayong magbibigay ng bayad, lalo na sa Gcash nyo daw ibibigay. At for awareness na din sa mga OFWs at sa marami pang iba, ayan, wag na wag kayong magpapaakit dyan dahil isa yung malaking panluloko lang. At meron pa nga ako i-share sa inyo na isa pang in-applyan ko na bank at sa susunod yun na video ko. At payable din yun ng up to 5 years yung susunod ko na bank na i-share sa inyo. Para magkaroon nga kayo ng idea sa may 3 years nga kung 300,000 ang ilo-loan nyo, ang makakaltas sa may sahod nyo or ang babayaran nyo kada buwan ay 9,331.87. At mas okay kung pupunta din kayo dun sa may talagang branch nila na malapit sa inyo kung gusto nyo ding mag-apply ng loan sa may bangko. At dito sa may BDO, kung ikaw ay negosyante, ayan, kailangan mo ng puhunan sa may negosyo mo, pwede ka dyan mag-apply ng loan up to 1 million. May teacher's loan nga dyan at meron ding kabayan loan. At ang next ko na nga ay ang Last Pay Later. So dito, pwede ka nga nilang bigyan ng credit limit at eto'y ipambabayad mo sa kahit na anong gusto mong bilhin sa may Lazada. Lalong-lalo ngayon, malapit na yung pasukan, pwede ka ditong mag-loan nga gamit yung ibibigay sa yung credit limit pambili ng, ayan, gamit sa school para iwas intindihin nyo na din. So currently, ang aking credit limit dito is 7,000 na mahigit. Yan, pwede ka dito mag-shop now at pay later. Up to 12 months to ha, legit. At sobrang bilis lang ding bayaran pag kinlik mo yung payment. Tapos, kinontinue mo na.
Ayan, piliin mo lang yung GCash, tapos Pay Now, at ayun, okay na. Payment success na agad. Wala ka ng iba pang pipindutin. So, ito, isa pang talagang 100% recommended ko. Dahil pwede mo nga siyang bayaran ng up to 12 months. Basta pagbabayaran mo na to, dapat may laman yung GCash mo dahil nakakonekta nga yung GCash mo dito sa may Lazada. Pipindutin mo lang yung GCash at ayun, mababayaran mo na siya ng ganong kabilis. Ayun, napakagaan lang na tong bayaran. Dito pwede ka nga nilang bigyan ng up to 15,000 pesos nga na credit limit or ewan ko kung itataas pa nila yon, lalo na sa mga good payer. At yung mga hindi lang dito pwede is, ayan, yung mobile load, e-voucher, gift cards, etc. Ayan, jewelry. So, itong last pay later, syempre, makikita to sa may Lazada, kagaya nung S-Pay Later, makikita naman yon sa may Shopee. So, dito sabi, kapag hindi ka daw makakapagbayad sa kanila, pwede mo daw i-chat yung kanilang customer care para mag-ask ng help or kung gusto nyong magbayad ng lagpas sa may due date nyo dahil wala pa nga kayong pera nun. So, pwede nyo daw silang kontakan sa may customer care. Kaso nga lang dito, kapag lumabag ka sa kanilang last pay later terms and conditions at privacy policy, ay kailangan mo mag-antay ng 3 days up to 30 days para makapag-apply ulit sa kanila. So, ganito yung sample na pag-order sa kanila. Kapag mag-check out ka na, may lalabas dyan na select payment method at i-click nyo yung last pay later. Pag pinindot nyo yan, eto yung interest nga na madadagdag para may idea na din kayo. For example, so yun, pagka nakapili ka na kung ilang buwan mo siya gustong bayaran, is i-confirm mo lang tapos place order na agad. Kaso dito, pagka isang beses ka lang na malate, ay nako, hindi ka na nila parerelonin ulit. At ang pangatlo ko naman ay ang, ayan, G-Gives. So, dito nakadepende pa nga din kung ikaw ay o-offeran nila, depende sa iyong G-Score. So, check nyo yung G-Score nyo, baka qualified na kayo dito sa may G-Gives. Dahil dito is pwede ka nga nilang pautangin ng 1,000 pesos up to 125,000 pesos. At pwede mo siyang bayaran ng 6 months, 9 months, 12 months, 15 months, 18 months, or up to 24 months or 2 years. At dito pwede ka nga makapag-multiple na loans sa kanila, 1 to 5 loans. Yan, depende sa may eligibility mo. At meron tong 0% to 5.49% per month. At wala tong processing fee, pero meron siyang late payment fee na 1% of your total amount ng loan mo. At yung mga qualified dito is yung mga 21 to 65 years old, Filipino citizen, syempre kung OFW ka, hindi ka dito pwedeng makapag-apply ng loan dahil yung GCash, kailangan meron dyang OTP na magsesend at fully verified GCash user ka. At syempre, meron kang good credit history or record. At eto na nga ang tanong, paano ma-unlock ang G-Gives? So, dito sabi, continue mo lang yung paggamit mo ng GCash para siyang Maya. Kung hindi ka pa rin na-aprobahan sa may Maya, kailangan madalas mo lang din siyang gamitin. So, dito naman sa GCash, ganun din. Kailangan gamitin mo yung kanilang pay bills, load, cash in, send money, G-Insure, G-Invest. Dahil nagkakandak nga sila ng weekly eligibility assessment, tinitingnan nila kung gaano kadalas mong gamitin itong mga features nga ng kanilang app. Ayan. So, once na qualified ka na, ite-text ka nila, may mare-receive ka nga na ikaw ay qualified na, at pwede mo na nga magamit ang G-Gives. So, itong G-Gives ay pwede mo nga siyang gamitin na payment method kung meron kang bibilhin na installment na tinatanggap ang G-Gives. At dito naman kapag na-late ka sa kanila ng pagbabayad, dun sa may monthly installment mo, ay magte-text sila sa iyo at email, ayan, for reminder, doon nga sa may balance mo. So, ayan, legit to dahil under din to ng Fuse Lending at dapat ma-maintain nyo na kayo ay good payer. At ang next nga, dito din makikita sa may GCash, ang G-Credit. So, isa pang legit to, basta sa may GCash, ayan, kailangan verified ka na GCash user at mataas din ang G-Score mo. Kaya kung matagal ka na gumagamit ng GCash, i-check mo yung G-Score mo, baka qualified ka na din. Dito, pwede ka nalang bigyan ng up to 50,000 pesos. Ayan, at pwede mong ipambayad yan instantly sa kanilang over 100,000 plus na stores and billers with no extra requirements. So, dito pag nag-apply ka, wala ka ng iba pang mga sasagutan, basta ikaw ay qualified na. At wala din tong processing fee. Kailangan mo lang daw bayaran kung magkano yung loan mo plus yung interest. At mababa lang din yung interest dito. At yung official credit partner ng G-Credit ay yung CIMB Bank
Philippines. At nasabi ko na din kung paano ma-unlock yung sa may G-Credit, kagaya lang yon ng sa may G-Gives at sa G-Loan. At same lang din sila ng requirements. So dito, ginamit ko nga to pambayad sa may TikTok nga. Dahil meron akong in-order sa TikTok gamit ang G-Credit. At ayan nga yung sample na transaction details ko sa kanila. Ayan, payment to TikTok Shop. At dito naman kapag na-late ka ng pagbabayad, basta may laman yung GCash wallet mo ay i-auto-deduct nila yan. Kaya kailangan good payer ka talaga dito at huwag mong sisirain yung pangalan mo dahil talaga maaasahan naman to. At ang next ko nga ay ang One Hand. At meron nga din nag-comment dito sa may community ko na isa din to sa may talaga maaasahan niya at pangmatagalan na loan app niya. At ang maximum na pwedeng i-loan dito is 25,000 pesos. Dito sa may One Hand, hindi to 7 days lang. Ito nga kung ngayong araw ka mag-apply ng loan mo is maaari ngayong kading araw maaprubahan. Dahil ako same day lang din ako dito na-aprubahan at nakuha ko din yung loan ko. At ito nga yung sample na computation. For example, ikaw ay maglo-loan ng 15,000 pesos. Ayan, ang terms ay 3 months mo siyang pwedeng bayaran. So dito, mag-aantay ka lang, pwedeng within the day or kinabukasan pag ikaw ay nag-apply ng Saturday or Sunday. At kung 15K nga ang utangin mo, ang magiging tubo is parang 200 per 1,000 pesos. Kaya ayun, 19,686 ang babayaran mo. Pero ito ay 3 months mo nang babayaran. At talagang hati-hati siya. Hindi yung kagaya ng sa ibang loan app na 7 days pa lang, almost buo na talaga ng loan amount po yung babayaran mo. Kaso nga lang, ayun, ang downside dito is meron nga talagang agents na kung maningil is grabe din at kinokontak nga yung ibang di mo naman nilagay sa my reference. And that's it for today's video. Nasa sa inyo pa din yung desisyon kung gusto nyo itry yung mga i-share ko sa inyo nga na pwedeng applyan ng loan. Basta, ayan, siguraduhin nyo lang na good payer kayo, makakapagbayad kayo ng loan nyo on or before your due date sa kahit na anong loan app pa yan. Syempre, responsibility din natin dahil tayo ay nangutang. Alam natin yung transaction details. Alam natin dapat yung loan details na ina-applyan natin. Lalo na kung nakita nyo na hindi naman pala maganda, then huwag nyo nang ipagpatuloy. Pero kung nakita nyo naman na maganda, huwag nyo na lang pasira yung pangalan nyo. Ayan, kailangan lagi kayong good payer. So, yun lang. Thank you for watching.